hindi ho natin na-play ha. Happy Father's Day dito sa dalawang napakagising na individual na to. Saludo ang PH update dito sa kay Tatay Digong at dito kay Professor Apollo Kibuloy. Ayun na nga, rekta na ho tayo. Wala na ho tayong maraming pag-uusapan dito. Ika nga, direct to the point na ho tayo. Kay ano na ho tayo dito kay dating Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo. Makibalita ho tayo kung ano ba yung mga punto legal niya dyan sa mga nangyaring rigo doon sa Senado. Ito. Madaliin yan. Hindi ganun kasimple yan. Ano minamadali mo? Siyempre, bibigyan mo ng panahon ang respondent. Ganun din ang kabila. Hindi pa pwede nagmadalian yan. Pangalawa, alam po ninyo, I disagree doon sa mga teorya na nagsasabi na that impeachment cannot be dismissed by the Senate. Yung pong sinasabing the constitutional command is for an impeachment complaint received by the Senate to proceed forthwith is on the assumption that the impeachment complaint is sufficient in form and substance and its transmittal are all in accordance with the rules and with the Constitution. Eh may problema nga eh. Anong problema? Di ba nakapending ngayon sa Supreme Court na yung transmittal dapat yung unang impeachment complaint pero yung pang-apat ang trinasmit nila under the Constitution. Isa lang ang po pwede. Within a year, apat na yan. So may problema ka na doon. Pagkatapos doon din sa form and substance, titingnan yan. Kung may diferensya, marami nagsasabi, wala. Baseless nga yung grounds for the impeachment. Kaya hindi po pwede na sinasabi nila, kailangan ng constitutional duty mo, diretso ka kagad. Ay, hindi po pwede. That assumes na okay lahat yung complaint in form and in substance as well as its transmittal. Kaya pwedeng i-dismiss outright by the Senate acting as an impeachment court. Yun kasing fourth impeachment complaint, hindi na po dumaan yun sa Committee on Justice sa mababang kapulungan na supposed to be kung yung iba, yung sana inaulang tatlong impeachment complaints, yung Committee on Justice would have had the chance to review if it's sufficient in form and substance dahil nga yung mode na ginamit, yung 1/3 vote po na talagang automatic transmitted na po sa Senado. Paano po pag ganon, hindi nare-repaso ang form and substance? Pwede naman kasi, halimbawa, pag may nag-motion dyan, na i-dismiss na lang natin yan dahil may problema yan sa form and substance, pati sa transmittal, plus the fact na wala ng oras, pwedeng botohan nila yan. At pag binotohan nila yung dismiss yan. Kahit po hindi pa nag-convene yung impeachment court, attorney? When a motion is filed in regard to an impeachment process or activity, automatically, yung Senado is acting as an impeachment court. Mag-formalize ka na, you will take their oath. Kasi dalawang function yan, legislative as a sovereign institution. O di, yun na rin yun. So this is another yung argument na ni Attorney Sal. Kasi sino ba nagsabi na kailangan mag-convene mo na nga, di ba, sa impeachment court? Pero Attorney Sal, yung sinasabi ninyo, na I remember na sinasabi ninyo, ang issue kasi that is being much talked about is if the impeachment complaint can cross over to the 20th Congress. Kasi nga, yung argument kung continuing body yung Senado o hindi. So sinasabi nung iba na pwede, it can cross over to the 20th Congress because the Senate is a continuing body. Pero ang punto ninyo, it's the House. Yun po ang kine-question nyo, naulinigan ko po ang kine-question nyo, yung mga nag-file. Oo, sa mababang kapulungan. Attorney Sal? Yung Senado, continuing body yan. Pero ang problema nga, yung ibinigay sa iyo ay defective. Nga nakabinbin sa Korte Suprema yan. So, paano uusad yan? At pag mayroong nag-file ng motion dyan to dismiss it on procedural grounds, talagang pag nagbotohan yan, majority votes, di panalo na. Wala nang impeachment.
Oo, kasi natapos na talaga yung term nung lahat ng mga congressmen ng 19th Congress. Matatapos yun sa June 30. Unlike the Senate, kasi may Na may labing maiiwan dalawa na na matitira eh. labindalawa. So sinasabi ni Attorney Sal, di ba po, na yung term po ng lahat ng nasa mababang kapulungan comes to an end, na hindi talaga tatawid sa 20th Congress, Attorney Sal? Hindi, actually, pwedeng tumawid yan. What I'm saying is, bago ka pa tumawid, kailangan, Masagot mo na. nasa tama lahat ang proseso mo. May problema ka na sa form and substance, its sufficiency, may problema ka pa sa transmittal. O paano tatawid yan? Sabi ko nga, yung lahat ng mga teorya ng lahat ng mga nagbibigay ng kanilang Kuro-kuro. opinion, assumes na sufficient and form and substance yung impeachment complaint at yung transmittal, in accordance with In the cause. accordance. May problema nga kaya nga nasa Supreme Court Nasa Supreme. Yun nga po, kasi pending pa rin hanggang sa Supreme Court at wala pa tayo naririnig kung ano magiging kahinatnan. Would you think the Supreme Court would act on this po before the end of the yung sine day ng Kongreso natin? Only the Supreme Court can respond to that query. Di tayo. Sila ang nag-decide yan. So yung pendency po ng petition na ngayon po nasa Korte Suprema, I think ang pending po doon, kine-question yung one-year bar rule po, no? I think, if I'm not mistaken, ano po, Attorney Sal? Kasi nga, 4 na ang complaint. Ang pinanila yung Yung panghuli. pang-apat. Oo. Doon ka na. Dapat yung una. So regardless po, Attorney Sal, habang nakabinbin pa po yung petition sa Korte Suprema, maaari naman pong tumakbo yung mga proceedings po sa Senado. Of course it can because subject to questioning it before the Supreme Court. Kung may pwede lahat yan. Kaya yung resolution na gustong ibasura yung impeachment, pwede yun. Oo. So Attorney Sal, yung sinasabi nga na tungkulin ng Senado ito, it's mandated by the 1987 Constitution, na vis-a-vis nga yung proposal na i-dismiss. Paano po natin ipapaliwanag, is the Senate abrogating on its duty if it decides to dismiss ito pong impeachment complaint prior to convening as an impeachment court? As I said earlier, the constitutional duty to proceed is based on the assumption that the impeachment complaint and its transmittal is in accordance with the rules and the Constitution. Kung hindi, the Senate is not abrogating its duty. In fact, it is performing its duty if it dismisses the complaint on procedural grounds. So absent nga po yun dahil nga dito sa nangyari na yung fourth impeachment complaint po ang inihain. On the last day of the session nga po inihabol. So absent po yung review ng form and substance ito. Kanino po babagsak po yung papel na yon to decide on sufficiency of form and substance? Di sa Senado kasi sila magde-decide kung sufficient in form and substance. At magbobotohan po sila. At paano po yun if, kunwari nga, considering that the impeachment is a political exercise, hindi naman po natin masabi, pero may nagsasabi po that VP Sara now has the numbers, na ito po, and they decide na insufficient in form and substance, and they decide to dismiss, although speculative po to, Attorney Sal. Can they be held accountable po naman din? Pag sinabi na, no, tinatalikuran ninyo yung tungkulin ninyo bilang mga senador to convene as an impeachment court and decide and set as senator judges. Na ito po, pwede bang questionin na hindi po nila gagampanan yung tungkulin nila as senator judges? Well, they can always question that before the Supreme Court, but as I said, I will repeat it again. The constitutional duty assumes only when the complaint is valid on its face, on its substance, and on its transmittal. Pag hindi valid yan, it's the constitutional duty of the Senate to dismiss it outright. They are performing their duty pag ginawa nila yun. Pwedeng they cannot just proceed na irregular yung kanilang dinidinig.
Ayun. Attorney, kasi di po ba napaka-salimuot nitong issue ng impeachment na ito, ano? At even yung mga retired Supreme Court justices nagbibigay ng kanilang mga opinion. Ano po ang nababasa ninyo na, kasi kino-question din yung timing eh. They have the House have enough time para ma-file ito earlier, pero yun nga, naghintay pa sila ng pang-apat. Ano nakikita ninyo na nasa likod ng timing dito sa pagsasampa ng impeachment? Alam nyo, alam po niyo, matagal ko nung sinasabi na yung talagang raison d'etre ng pag-file ng impeachment na yan ay para tanggalin si Vice Presidente Inday Sara sa Panguluhan, direksyon sa 2028. Yun naman talaga ang ultimate goal. Lahat ng mga galaw na yan, pati yung pagka-aresto, pagpapakulong ni Presidente Duterte, puro konektado lahat yan sa 2028. Pati na nga yan, yung pagbabasura, yung pagpapatuloy, lahat yan, 2028, lahat yan. So, itong mga, sabihin na po natin, mga senador na parang nagdadalawang isip sila or medyo nung una aktibo pero ngayon parang sa tingin ng iba ay nagpapalit na ng isip. Nakikita ninyo na magkakaroon ng epekto sa kanila, lalo na sa ambisyon nila sa 2028, kung ano magiging posisyon nila dito sa impeachment? Sinabi ko na rin yan. Sabi ko, noong pa sinasabi ko na, wala pang eleksyon. Yung impeachment, regardless of the outcome of the results of the election, yung mga senador na yan, boboto yan on the basis of their political future. Yun. At Natumbok nitong si Attorney Panelo. Hindi ho sila boboto dahil yung mga ilalatag na ebidensya. Hindi ho. Kabalbalan ho yan. Boboto sila kung ano ang magiging pakinabang nila diyan sa ano na yan, diyan sa magiging boto nila na yan, kung i-convict nila o i-acquit nila itong si VP Sara. Nila na lahat na lumaban sa mga Duterte, naglagapakan lahat. And they will not risk that. Kaya makikita nyo na ang dami na naglalaro. Suddenly, yung mga kontra biglang pumapanik sa Inday Sara. Ganun yan. Ganyan ang laro ng mga politiko. So, Attorney Sal, ideally, matuloy yung impeachment trial para once and for all, she can have her day in court, di ba? Na talagang For her benefit din, di ba? Kung hindi naman mapapatunayan, hindi malakas yung ebidensya against her, she can put this behind her. And after the May elections, nagkaroon naman ng kumpiyansa that VP Sara has the numbers dito po sa ating Senado. So, bakit hindi na lang natin ihayaan para din for the Senate to fulfill their mandate under the 1987 Constitution na matuloy na lamang yung impeachment trial? Una nga, paano may tutuloy ang isang process kung may question sa legalidad ng demanda at ng paraan ng pagtatransmit? Pangalawa, paano mo mabibigyan ng due process na sinasabi mo kung bibigyan mo lang 11 araw para maglitis? Doon lang may problema ka na sa due process mo. So, pero yung 19 na araw na yon dun naman sa stand ni Senator Tolentino na kailangan matapos sa June 30. But if yung argument naman na Attorney Sal na pwedeng mag-crossover do to 20th, parang mas marami ng panahon yun para naman maituloy nila yung impeachment trial ni VP Sara. Kasi don't you think po, ano po ang basa ninyo sa mga Pilipino? Kasi right now, nagkakasana ng mga protest actions, di ba? Ngayong araw na to, kung hindi po ako nagkakamali. Parang uumpisahan na, hindi ba? Na ito na naman yung voice of the people, magiging masyadong polarized na naman ang mga Pilipino. Some people are going to take to the streets na naman because they want the Senate to proceed with the trial. Attorney Sal. Unang-una yung sinasabi mo crossover, di pa tayo nakakasiguro doon. Meron nagsasabing pwede hindi. Constitutional issue naman yan. Punta naman sa Korte Suprema. Pagdating naman doon sa sinasabing polarization, matagal na tayong polarized. Kanyang grupo, may kaliwa, may dilawat pink, merong alyansa, merong Duterte group. Talagang polarized. But, huwag nating kalimutan na the latest survey
ang taong bayan, mahigit sa kalahating porsyento, ay kontra sa impeachment. At doon sa resulta ng eleksyon, pinakita rin nila na ayaw nila sa ginagawa nila sa mag-amang Duterte. Yun ang tinig ng bayan. Yun. Yung tinig po ni VP Sara na actually parang excited pa siya, di ba? So yung pahayag po ni VP Sara na oo, gusto niya po na I want matuloy a na po broad yung batch. impeachment trial. Kasi nga, siniraan mo ng siniraan kaya gusto niyang magpatuloy ng impeachment. Pero, yung sinasabi niya, that presupposes again the correctness of the impeachment, the legality of the impeachment. Kailangan, Yun na lang masagot. paano mo sa kanya. Pangalawa, kailangan bigyan mo ako ng tamang panahon. Otherwise, ay di uubra yung tinatawag na impeachment trial. So, Attorney Sal, if ito, speculative na naman, kung hindi po matuloy itong ngayong taon, that she is impeached, she's convicted, kasi she's impeached na, what if her critics, detractors, lahat ng ayaw kay Sara Duterte, initiates another impeachment complaint next year? Well, they can always do that because Oo. Ay tayo naman, mas okay nga ho yun eh. Taon-taon lang. Huwag silang titigil. Di ba? Hanggang sa 2028, impeach lang ng impeach. Kasi ano na yan eh, pagka na-acquit siya ng isang beses, ano pang maging dahilan mo para sampahan mo siya? Kung ang magiging basihan mo ng complaint yung kung saan siya na-acquit, wala namang makitang ibang kaso dito kay VP Sara maliban diyan sa confidential fund na yan. Lahat na lang nagsalita siya ng binanatan niya tong si Lisa. Isama na natin yan. Nung naging mayor siya, nung naging abogado siya, nung naging vice mayor siya, wala silang nakitang issue kay VP Sara. Lahat ng issue na yan, talagang ginawa nila para masampahan lamang siya ng impeachment dyan sa House of Representatives. Sige lang, tuloy lang. Impeach lang ng the impeach. Constitution allows it. One complaint impeachment. Every year. Yung mga desidido na hindi Once siya a year. makatakbo sa 2028 can always do that, ano? Pwede naman mangyari yan. Pero alam nyo, sa tingin ko, talagang ayaw ng taong bayan ng impeachment. Kasi nga, alam nila, politika lang yan from the very start. Pangalawa, salit na mag-concentrate administrasyon sa mga pangangailangan ng bansa, ang daming problema natin, dyan sila nag-focus, kaya naggalit na ang taong bayan. Kaya pinakita nila sa pamamagitan ng balota ang kanilang pagtanggi, pagtutol sa vindictiveness at pati sa programa ng retribution at persecution ng mga Duterte. Yan ang maliwanag. What about clarifying yung mga allegations po sa kanya, attorney? Kasi nakahang pa rin po yun, especially yung sinasabing mga basis dun sa i-final na impeachment, like yung issue sa confidential fund, Yung death threats. Unang-una hindi naman totoo yun na may issue sa confidential funds. Gawa-gawa lang nila yun. Yung confidential funds, as I've repeatedly articulated on that subject, yung confidential funds, reserve yun para gamitin ng Estado sa lahat ng kalaban ng gobyerno, ang terorista, komunista, mga kriminal na sindikato. Kaya, paano ba lalabanan ng isang gobyerno itong mga kalaban ng Estado? Kukuha ka ng impormasyon laban sa kanila, kung anong mga programa nila, sino mga miyembro nila. Kukunin mo yun sa kanila rin. Kaya babayaran mo yung magtatry doon sa kanila. Kaya hindi po pwede, kaya na sinasabi nila, bakit yung mga tumatanggap, iba-iba mga pangalan, natural. Hindi po pwedeng ihayag sapagkat mga nganib ang mga buhay nila at pati mga pamilya nila. That's one. Number two, yung sinasabing notice of disallowance, never na naging final. Kaya nga walang basis doon sa confidential funds. Yung iba naman, yung threat, di naman totoo na may threat. Threat from the grave naman yun. At kung ano-ano pa, hindi naman nung nasa isip niya, napapatayin niya, puro walang crime Politika talaga yan, politika. So, sa mga taong bayan na nakakaintindi, nakakaunawa, kaya nga sila ayaw sa impeachment, alam nila yun na puro politika yan.
walang laman ang impeachment complaint. Walang basis. Oo nga. Actually, mga sinabi niyo, Attorney Sal, yan na yung depensa ng mga abogado po ng ating Vice President Sara tungkol sa confidential fund at saka naturang death threat. Pero, yun nga. Kaya yung mga sinasabi ko, matagal ko na sinasabi, last year pa. So bakit nga, kung ano nga, kung sa Attorney Sala, ito, devil's advocate ako, nakikipag-argumento ako kasi for the sake of discussion So Okay. kung kumpiyansa nga tayo dito sa yan inilatag mo na depensa ni VP Sara about her confidential fund, conditional naman yung death threat, hindi death threat yun because it's conditioned on her own death. So bakit hindi tayo kumpiyansa na tatayo yan sa impeachment court, Attorney Sal? Hindi yun sinasabing hindi kumpiyansa. Ulitin ko na, pang-apat ko ito sinasabi sa inyo. Yan po pwedeng Basta lahat. on the legality. For one, legal nga yung impeachment complaint mo, legal yung transmittal mo, at yung bibigyan mo siya ng pagkakataon na magbigay ng ebidensya. Pero kung bibigyan mo na siya maiksi, tapos yung pang-crossover, questionable pa, hindi mo pa malaman kung pwede yun. Kasi ang Korte Suprema lang ang makakapagsabi yan . So maraming question dyan sa impeachment complaint. Yun. Kaya Attorney Sal, kaya ganito tayo mag-usap kasi maraming moving parts, hindi ba? Oo. Because unprecedented, di ba, Attorney Sal? Hindi pa, first time. Wala tayong panghahawakan na president. I agree na unprecedented to. Politika yan . Itong kultura ng mga Pilipinong politiko, palaging ganyan yan. Tingnan mo lahat ng mga impeachment, puro politika yun. May isang question lang po, kasama ba kayo sa defense team if ever na na tumuloy itong impeachment po na ito? Alam ko yung anak ko ang membro dyan. Sa mas maganda yung nandiyan ko sa labas para hindi ka nakatali sa mga komentaryo mo. Kasi kung abogado ka dyan, siyempre Bawal ka magsalita. Mas maganda na ito. Nasa labas. Oo. So marami talaga. Actually, Pero kung isasama sa defense team nitong si VP Sara, itong si Panelo, mahusay din mo kasi yan, sa totoo lang. Hindi ka naman kukunin na i-interviewin sa mga media na yan, kung wala kayong ibig sabihin, kumbaga kung medyo kulilat kayong abogado, no? Pagka nagsalita kayo, wala kayong credibility. Kaya laging kinukuha yang si Atty. Salvador Panelo kasi mahusay naman ho talaga. Magaling ho yan. Hindi ka rin naman kukunin na Presidential Legal Counsel, kung hindi ka ganun kahusay na abogado. Kaya yan kinukuha sa mga istasyon, tinatanong, hinihingi ko yung mga punto de vista kasi magaling ho talaga yan. Kung mapasama sa defense team ni VP Sara yan, sa tingin ko magiging asset yan si Atty. Salvador Panelo. Pag nagpaliwanag, meron doon kasing ganun. Tayo dito kahaba-haba ng paliwanag natin. Isa pati tayo, di natin maintindihan. Sa totoo lang Pero pagka abogado, nakatatlong salita pa lang yan, yan si Atty. Vic, yan, mahusay din yan. Diba, yung mga, tayo, tatlong araw tayo nagpapaliwanag, yung kausap natin, di pa rin tayo maintindihan. Diba, pero yung mga abogado, nakatatlong salita pa lang sila, kuha mo na kagad yung punto de vista nila. Mahusay kasi pinag-aralan nila yan Ika nga, sa pagiging abogado nila, yan talaga yung gift nila kung tawagin. Tayo dito, mga osisero lang tayo sa social media. ang legal team po ni VP Sara, marami pong magagamit, maraming mga issue that they can bring to the Supreme Court para questionin. Maraming issue na maraming maaring questionin sa Korte Suprema. Di po ba, Atty. Sal? Pali nasa Supreme Court, marami na yung issue nakalagay doon. Gagawin na lang ng Korte Suprema, decisionan. Oo nga. Atty. Sal, always a pleasure kasi nagiging mas malaliman ang pag-intindi po namin dito po sa issues at hand. Thank you for joining us this morning. Ayun, rektaho tayo dito kay Senator Jinggoy Estrada, no? Tuloy-tuloy pa rin ho ang bakbakan. Netong si Senator Jinggoy at netong si Princess Abante, tagapagsalita ho netong si Martin Romualdez na kung saan nagsisisiyan itong dalawang panig na kung sino nga ba kung may kasalanan kung bakit hindi pumasa yung 200 aumento sa sahod ng ating mga manggagawa. Ang sinasabi nito si Princess Abante, kasalanan ng Senado. Ang sinasabi naman ho nitong Senado, napakalaking kalokohan. Hindi mangyayari. Maging kayo, alam nyo na ibibito yan ni Marcos Jr. Naghanap lamang ho ang House of Representatives. Kumbaga, naghanap lang sila ng masisisi nila dyan sa issue ng 200 aumento sa sahod ng ating
mga kababayan manggagawa. Eto, rekta ho tayo dito sa balita ng Tuloy pa rin ang turuan ng Senado at Kamara sa hindi naipasang dagdag sahod. Sabi ni Senador Jinggoy Estrada, late submission at nagpapapogi lang daw ang Kamara. Giit naman ng Gabriela Party List, matigas ang Senado sa bersyon nila ng wage hike. Narito ang aking report. Research din pag may time. Ito ang banat ni Senador Jinggoy Estrada sa tagapagsalita ng Kamara na si Attorney Princess Abante. Sa gitna ito ng bangayan ng Senado at Kamara sa hindi naipasang panukalang dagdag sahod. Yan si Abante, hindi nag-aaral yan. Siguro kabago-bago lang niya. Dapat gumawa muna siya ng research bago siya pumutak dyan. Giit pa ni Estrada, hindi totoo ang akusasyon ng Kamara na Senado ang pumatay sa wage hike bill. Lalo't Pebrero nitong nakaraang taon pa na ipasa ng Senado ang bersyon nila ng 100 pesos na aumento sa sahod. Habang isang taon naman daw ang inabot ng Kamara para ipasa ang kanilang bersyon na 200 peso wage hike. Bakit sila magpapasa ng batas na 200 na 2 days before sinidi? Mga nagpapapogi lang sila. Tapos isisi nila yung Senado? That's not right. Wala pang sagot si Abante sa mga banat sa kanya ni Senator Jinggoy. Nangako naman ng principal author ng panukala sa Senado na si Senador Mig Zubiri na muli niya itong ifa-file sa parating na 20th Congress. Itinanggi naman ni Senador Joel Villanueva ang isa pang akusasyon na tila ayaw daw ng Senado makipag-usap. Sabi ni Villanueva, ang tagapagsalita pa nga raw ng Kamara na si Attorney Abante ang hindi kumonsulta sa House Conference. Nagpakita pa nga si Villanueva ng mga larawan kung saan nakausap daw nila ang mga kongresista. Idiniin naman ni Senate President Jesus Escudero na parehong pinadala ng Kamara ang articles of impeachment at ang panukalang aumento sa sahod sa Senado kung kailan patapos na ang sesyon. Sabi tuloy ni Escudero, parang kasalanan pa ng mga senador. Sa kabilang banda, umasa pa raw si Gabriela Party List Representative Arlene Brosas na magkakaroon ng bicameral conference para pag-isahin ang bersyon ng Kamara at Senado. Pero tila hindi raw interesado ang Senado. Matigas raw kasi ang posisyon ng mga senador sa kanilang 100 pisong aumento sa sahod. Pero sabi ni Brosas, kahit ang 200 pesos na wage hike ng Kamara ay hindi raw nakakabuhay. Nalungkot naman sa nangyari ang Trade Union Congress of the Philippines, pero patuloy daw nilang ipaglalaban na itaas ang sahod ng mga manggagawa. Giit naman ng Kabataan Party List, si Pangulong Bongbong Marcos ang dahilan kung bakit hindi naisabatas ang dagdag sahod. Pambabastos daw ito sa mga Pilipino. Sagot Hindi pambabastos yan. Ano yan? Siguro may sinabi na rin ng Malacanang sa mga senador, huwag niyo nang ipasa yan. Di lulusot sa amin yan. Huwag niyo nang ipadala dito sa Senado yan. Babasura lang namin yan. Baka kami pa